Hi guys, pagpasensya na ang may tsura ha. Nakapuyod ako ngayon guys kasi nawalan kami ng kuryente. Kaya na madaling araw, mga alas 3, nawalan kami ng kuryente. Tapos bumalik siya mga alas 5:30. Pinatulog ulit ako guys, nagising ulit ako ng 9:30. Tapos ngayon, nawalan ulit kami ng kuryente. Kanina pa to mga 12. Ayan. Anong oras na ngayon? So, as dos na. So, 2 hours na pagitan guys. Grabe, napakainit, napakabanas na. Di ba alam kung ano nangyari. Sabi kasi may nag-spark daw dun sa pinakadulo. Tapos, ayun, antayin namin yung kung kailan magkaroon ng kuryente. Pero by the way yan guys, may pag-uusapan tayo tungkol dun sa mag-partner to, about sa pang-partner. Actually dun sa mga partner natin lalaki. Hindi ko nila lahat ha, pero kadalasan ito ang nangyayari. So boys, tanungin kita. Ikaw, lalaki, bakit mo inasawa yung babae? Yung partner mo ngayon, yung asawa mo ngayon. Bakit mo siya sa lahat ng nililigawan mo, bakit siya ang pinili mo? Binigay mo sa kanya lahat ng time mo, inatsapira mo yung ibang nililigawan mo para lang mapasagot mo at marinig mo yung matamis na oo. Yung babaeng iniibig mo. Araw-araw mo siya nililigawan, araw-araw mo siya nililigawan noon, araw-araw mo siya binibigyan ng regalo, chocolates, bulaklak. Pero hanggang kailan ba ang pagiging ganon nyo, kasweet nyo sa inyong partner na babae? Kapag ba pagod ka na, hihinto ka na? Kapag ba nakita mo si Mrs. na nag-iba na, hindi na gumanda, nag-losyang na, hindi na nag-glow up, maghanap ka na ng iba? Kasi yun ang kadalasan nangyayari ngayon eh. Si boy, maghahanap na ng iba, maghahanap ng fresh, kasi nga, yung asawa niya, hindi na naalagaan yung sarili niya. Pero, bago nyo gawin yan, tanungin nyo muna yung sarili nyo, bakit nagkaganyan si wife? Bakit nagkaganyan ang partner nyo? Unang-una, inasawa mo siya kasi nagandahan ka sa kanya, bukod doon nasiksihan ka sa kanya. So bakit nung kayo'y nagsama na, nung kayo'y nag-asawa na, nung siya'y nagkaanak na, bakit hindi mo na magawa yung mga bagay na ginawa mo sa kanya nung naniligaw ka pa? Bakit hindi mo siya i-treat minsan na mag-parlor o magbili ng magandang damit or para sa mga babae or yung dating looks ng asawa mo? Bakit mo di mo siya ma-treat minsan? So, hindi solusyon na maghanap ka ng iba. Hindi solusyon na maghanap ka ng fresh kasi yung partner mo hindi na nag-asikaso sa kanyang sarili. Tanungin mo muna siya kung bakit. Tanungin mo din yung sarili mo. Guys, boys ha, hindi mahirap ang pagiging, hindi madali ang pagiging asawa, housewife, na nasa bahay lang, na nag-aalaga ng mga bata. Ito yung profession na, ito yung trabaho na walang sahod, walang 13-month pay, walang sahod yun. Pero araw-araw na ginagawa ng asawa mo. Diba? Mindset ng mga lalaki, okay lang yan, nabigay ko naman ng pangailangan ng mag-asawa ko. Yes, nabigay mo nga. Pero tanungin mo yung asawa mo, nabigay mo ba ang pangailangan niya? Iba kasi yung pangailangan ng asawa mo doon sa pangailangan ng anak mo. Yung asawa mo, i-treat mo din siya. Kung ano yung treat mo sa kanya nung kayo pa, i-treat mo din siya hanggang kayo pa until now. No, i-treat mo siya na minsan sa salon, shopping mo siya, ibili mo siya ng mga paganda, diba? Hindi solusyon na maghanap ka ng fresh kasi yung asawa mo hindi na fresh. Kaya nga merong nagkaroon ng kabit, ganon. So, hindi solusyon yun boys, hindi solusyon yun. Hindi rin solusyon yung
away-awayin nyo si wifey, sasabihin yung palamunin na walang ginagawa sa bahay. Kasi ang hirap maging asawa, mahirap mag-alaga ng mga bata, tapos aawayin nyo lang, tapos ang nangyayari, maghanap kayo ng fresh. Diba? Kung ano mo yung treat nyo sa asawa nyo nung binata dalaga pa kayo, ganun din sana until now. Ganun din sana. Kasi ang babae, naniwala ko sa isang babae na magiging fresh siya, magiging okay pa rin siya kung hindi siya stress doon sa kanyang partner. O hindi man sa partner, hindi ma-stress sa kanyang partner, hindi siya stress sa gawaing bahay. So kung stress man ng partner niyo sa gawaing bahay, kayong partner lalaki, bawiin niyo naman. I-treat niyo naman siya para ma-feel din naman niya na kahit stress siya sa bahay, buong bahay, pag-alaga ng mga bata, at least nandyan ka bilang partner niya, ma-treat mo siya minsan. Malaking bagay na yun. No? Diba? Merap dun boys, tapos away-awayin nyo pa. Sabihin nyo, wala ka na ginagawa sa bahay. Yan na ginagawa mo, di ko magawa-gawa. Huwag mo sabihin ganun yun. Huwag mo sabihin ganun. Kasi yung babaeng yan, yung asawa mo, marami din naligaw sa kanya, pero bakit ikaw ang pinili? Tapos pagdating ng panahon, kung meron na kayong mga anak, kung marami na kayong mga anak, basta mo siya itsipera. Diba? So, best bago kayo magawa ng kasalanan doon sa asawa nyo, magbalik tanaw muna kayo. Kung gaano kaganda, gaano ka-sexy yung asawa nyo nung kayo pa, nung nililigawan mo pa siya. Bakit mo siya nagustuhan? Bakit mo siya ginawang asawa? Bakit mo siya ginawang nanay ng mga anak mo? So, kung nawala ang glow ng asawa nyo, ibalik mo. Ikaw lang makapagbalik nun. Lalo na dun sa asawa mo na walang trabaho, nasa bahay lang. Siyempre, nag-aantay lang yun ng pera na i-remit ni mister. No? Hindi basta-basta maging asawa guys na aaway-awayin ka pa. So, kaya mga mister, mag-isip din kayo bago kayo gumawa ng kakasira ng pagsasama ninyo. Hindi solusyon na maghanap ka ng kabit kasi hindi na fresh yung asawa mo. Hindi solusyon na magluloko ka. Hindi ganun yun. Tanongin mo muna sarili mo bakit naging ganyan ang asawa mo, yung misis mo.